Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Pag-usapan natin itong mga statement ng tatlong senador, no? Namely Amy Marcos, Alan Peter Cayetano at itong si JB Ejercito. May mga sinabi sila mga ka-Wonder, no? Na kailangan nating linawin at pag-usapan para maintindihan ng lahat. No, dito mga ka-Wonder, malilinaw natin yung mga tanungan, yung tinatanong nila dito sa COA na kala natin nasagot ba o hindi, o yung tanong ba nila ito ba'y nakakatulong sa pag-convict o pag-acquit kay Sara. Bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So yun nga mga ka-Wonder, no? Kasi sa pagdinig kanina mga ka-Wonder, may dalawang usapin tayo. Ito nga si Amy Marcos, tanong niya, at itong si Alan Cayetano, na ang source natin, itong pagdidisagree ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Kasi lately, nai-interview si Commissioner Heidi Mendoza tungkol sa mga usaping COA, yung mga liquidation. Dahil siya po ay nasa tamang posisyon para magbigay ng opinion at pakinggan yung kanyang mga sinasabi. Isa po dyan napakinggan ko siya pero ang haba po, no? Pero nagets ko naman po yung sinasabi niya. At yun din po isi-share natin sa pagsagot niya dito. Sa pagsagot, yung mga opinion na kung ano ba yung dapat isagot dito sa mga tanong ni Amy. No, may post siya rito mga ka-Wonder, no? Na eto, sabi rito, non-high school graduate Senator Amy Marcos. I think she's the one who posted this, no? Ang liwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Sabi nitong si Amy Marcos. Kaya pinagtawanan siya ng isang commissioner. Tandaan natin commissioner ito ng COA, at sinabi ni Amy maliwanag daw na hindi naman si Vice President ang payee. Kaya pinagtatawanan siya mga ka-Wonder, no? Kasi yung tanong niya, yung sagot niya pala rito alam ng commissioner kung paano sagutin. Hindi naman sinabi na nasa kanya ang papel. Diba? Nakakatawa. So ang sagot ni Commissioner, former Commissioner, COA Commissioner, and former United Nations Undersecretary General, hello po, sabi niya, the head of the agency has the primary responsibility. Who is the head of the agency? Kapag sinabi nating DepEd, that was Sara Duterte. The same thing as VP. Kaya, tusok. No? Section 102 of PD 1145. At uunahan ko na po si Attorney Powa, hindi pa po na-revise ang PD 1445. So ito yung sagot dyan sa sinabi ni Amy na kumbaga hindi raw si Sara ang tumanggap, no? Hindi raw yung Vice President ang payee. Grabe, natawa ka. Pero pa isa, pakita ko muna sa inyo na ito po yung post niya. Yan po yung post ni Heidi Mendoza. Although hindi niya sinagot yan, ang sagot dyan kasi parang statement niya para kay Powa, pero pinost niya yung caption ni Amy na parang yan yung sagot niya dyan sa sinasabi ni Amy. Grabe mga ka-Wonder. Meron pa. Ito pa isa. Si pa-neutral effect. Sinagot to ni Heidi Mendoza. Sabi rito, sagutin po kita kahit hindi ka neutral. Sabi niya. Kasi sabi ni Senator Alan dito, ito yung report ng Inquirer, to all of us, sabi niya, to all of us who are neutral. Neutral daw siya. That is the big question, sabi niya. So sabi rito, and I quote, sabi niya, I think to all of us who are neutral, sabi niya, that is the big question. And what line does it cross between nagkamali lang yung isang public official sa pagliliquidate and what point is it criminal? Sabi niya. Okay, ito po.
yung post na nirepost ni dating Commissioner Heidi Mendoza. No? Yan po yung pag-uusapan natin mga ka-wonder kung ano yung mga punto dyan. Okay? So, unahin muna natin etong si Amy Marcos. No, kasi ang pahayag niya rito at pahayag ni Alan Cayetano medyo alam nyo na kung saan nakalin toward. Sabi ni Amy, no, ang liwanag na hindi naman Vice President ang payee, sabi niya. Hindi naman sinabi na nasa kanya ang pera. Yan ang sinabi niya. So sa unang tingin, mga ka-wonder, mukhang tama yung pahayag niya kasi hindi nga naman si Sara ang tumanggap. No? Diyan sa confidential funds, ang sinasabi niyang tumatanggap ay yung sinasabi niyang SDO, yung sinasabing Special Disbursing Officer na siyang tumatanggap dyan, ano? No? Tumanggap ng alin? Ng cash advance. Yan, SDO yan. May custody ng pondo. No? Naglabas ng pera at naghanda ng liquidation. Ibig sabihin mga ka-wonder, hindi talaga karaniwan na yung head agency, yung head yung pinaka si Sara, sabihin natin, ang nakapangalan bilang payee. Kaya sabi ni JV Ejercito, ito rin sinabi nga rin to ni JB Ejercito no? na pareho po mga ka-wonder no? ng tanong nitong si Senator JB Ejercito. Sabi niya rito kay Attorney Roderick Wamil, sabi niya, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President Sara Duterte personally tumanggap? Personally daw, tumanggap. Same thing sa tanong ni Amy. No? O nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund. Same question. Same answer. Doon sa sinabi natin kanina na sinagot ni Heidi Mendoza. Ano po yung sagot ulit ni Heidi Mendoza? Sabi rito, hello po. The head of the agency has the primary responsibility kahit hindi siya mismo ang aktual. Dahil nga yung SDO ang usually na kumukuha nun. No? Ayon dun sa section 102 of PD 1445 na kahit pilit nilang ini-exempt si Sara na hindi raw siya mismo yung aktual na tumanggap. No? Sino po ang head ng agency? Kaya ang tanong mga ka-wonder, sapat ba yun na gaya ng sinasabi dito sa tanong at nitong lalo na itong si Amy na walang pananagutan itong head agency? Ang sagot dyan mga ka-wonder ay tumataginting na hindi. No? Dito pumapasok yung paliwanag ni dating COA chairperson or commissioner Heidi Mendoza. Dahil ang pagiging payee mga ka-wonder ay hindi katumbas ng pagiging nag-iisang accountable. Di kung ganun lang pala, ang dali, maglagay ka lang lagi ng SDO o tapos ikaw yung head, ligtas ka lagi. Ganun po yung mangyayari doon. Di ba? Ang head ang laging pinaka may main responsibility. Magkaiba yung dalawang konsepto. Ngayon, pagtutanungin natin, yung magkaiba ang custody at accountability. Okay? Yung custody at yung accountability. Sa batas mga ka-wonder, yung sinasabi nating public finance, may dalawang mahalagang tanong. Kanina na pag-usapan namin yan nung kausap ko accountant. Una, sino may hawak ng pera? Karaniwan mga ka-wonder, sino? Kagaya ng sinabi natin kanina, yung SDO ang may hawak. No? Pangalawa, sino yung responsable sa tamang paggamit nito? Yun yung mga tinatanong dun mga ka-wonder. Sino yung responsable? Kaya dyan pumapasok yung sinasabing accountability at saka custody. Nasa custody ng SDO yung pagtanggap. Pero sino yung may accountability? Yun, dun pumapasok yun. Dahil sino ang responsable sa tamang paggamit nito? 'Di ba? Dun pumapasok yung agency head. No? Dun pumapasok yung approving authority. Dun pumapasok yung supervising official at iba pang accountable officers. In other words, mga ka-wonder, hindi lang iisang tao ang maaaring magkaroon ng pananagutan dito. Kaya nga sinasabi nila mga ka-wonder, si POA is kasama rin. Tatanong nga sila, ba't nakasama dyan? Bukod sa resource person, defense pa, advisor pa. Kumbaga parang ganun ang nakikita nila.
Well, anyway, pinayagan naman dyan sa korte, siguro for some certain reasons na hindi natin alam. No? Ngayon, ano bang sinasabi ng batas? Lagi nating pagbabasihan mga ka-wonder ay yung sinasabi ng batas, mga ka-wonder. Yung sinabi kanina ni Commissioner Heidi Mendoza, etong Section 102 ng Presidential Decree, number 1445 or 1445, na ang head agency ay ang immediately ang primary responsible. No? Immediately and primarily responsible. Yun po ay ayon sa batas. No? Sa lahat ng government funds at property ng kanyang opisina. Tusok sa OVP at bilang head o secretary ng DepEd. Kaya napakahalaga mga ka-wonder yung salitang primarily. No? Siya yung primary. No? Yung secondary yung iba dyan. Pero siya yung primary. Hindi nito sinasabing siya ang may hawak ng lahat ng pera. No? At ang sinasabi mga ka-wonder nito ay siya ang pangunahing may responsibilidad na tiyaking legal ang paggamit. Kaya nga na-question, mukhang hindi. Maayos ang sistema. Maayos ba? Yun ang mga kina-question doon. May sapat na supervision at may internal controls. Yan yung mga pananagutan niya. Pangunahing responsibility nitong primarily, which is yung sinasabi nating ayon sa presidential decree, no, na pangunahing tungkulin. Immediately and primarily responsible doon sa government funds. At hindi mga ka-wonder, no, nade-delegate ang pananagutan. Gusto kasi ipasa Kaya nitong mga tanong nila JV, nitong nila Aimee, hindi naman siya tumanggap Nakita niyo ba na tumanggap, sabi ni JV? Hindi sila nakakaintindi. Sinagot sila ni COA Commissioner. Dahil mga ka-wonder, then again, hindi nade-delegate ang pananagutan mga ka-wonder, no? Hindi yan nade-delegate. O, i-delegate ko sa'yo, ikaw mananagot dito, nakalagay sa batas, nakastipulate na primarily, no? Ano pa? Immediately, ang may responsibility according sa 102 Presidential Decree 1445 na ang head ng agency, which is si Sara Duterte. And then again, hindi na de-delegate ang pananagutan para ma-weigh out lang, mailusot. Maaring i-delegate ang alin? Ang paghawak ng pera, liquidation, bookkeeping, and accounting. Hindi naman yan alam ni Sara lahat. Kaya hindi delegate niya yan. Ngunit mga ka-wonder, the top what, subalit, hindi lubos na nade-delegate ang supervision, which is trabaho ng head, approval, oversight, at accountability bilang head ng agency. Kaya hindi mo pwedeng ilusot yan. Tatawanan nga sa inyo si Heidi Mendoza sa mga tanong nyo na mukhang hindi kayo nagre-research. Nagtatanong lang. Kasi mga ka-wonder, kung hindi magiging madaling umiwas sa pananagutan, maaring sabihin lang ng bawat pinuno. Sasabihin lang nila, hindi ako humawak ng pera. Lulusot lang Kung sasabing yung pananagutan ng usapan dito, hindi ako humawak ng pera. Ngunit hindi ganun mga ka-wonder, yung disenyo ng batas. Meron at merong dapat, kumbaga sa may kasalanan. Di ba, yung pinaka most guilty, ang pinaka tinutukoy, na hindi ka pwedeng maging witness, kasi ikaw yung pinaka most guilty. Dito naman, pagdating dito sa accountability, ay ang head ng agency ang may pananagutan, no? At ayon nga doon sa sinasabing 2015 Joint Circular, sabi ron na tungkol sa confidential and intelligence funds, yan po yung mga natanggap ni Sara Duterte, confidential and intelligence funds. May designated kasi mga ka-wonder na sinasabing disbursing officer. Pero may agency head, no? Siya yung nag-a-approve, no, ng mga cash advance. Siya yan No, siya rin yung may tungkuling tiyakin na naaayon sa batas ang paggamit ng confidential funds. Siya rin yun. Di ba? Yung head, no? Responsable siya sa kabuuang paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Opisina niya yan No? Kaya hindi tama tingnan lang yung sinasabing kung sino na hindi naman siya payee. No? Natitignan mo lang dito yung payee.
yun ang sisisihin mo. Ay, kawawa naman yung payee. Baka wala nang ganun. Wala nang SDO, di ba? Ayoko na yan. Kawawa naman pala ako, di ba? Hindi tama yun. Mas mahalaga mga ka-wonder, tignan kung sino ang may legal na tungkulin sa buong proseso. Yung pinaka-head, no? So, bakit sinabi ni Heidi Mendoza, dating commissioner, na kumbaga not entirely correct? No? Hindi sinabi ni Heidi mga ka-wonder, para sa akin, sa pagkakaintindi ko, na mali ang lahat ng sinabi ni Senator Marcos, ni Amy. No, ang sinabi niya kasi, not entirely correct. Yun ang pagkakaintindi ko. Bakit? Dahil oo, accountable ang disbursing officer. Tama yun. Pero, hindi doon nagtatapos ang accountability. Yung sinasabing custody at saka yung accountability. Custody yan ng SDO, yung nabanggit nating pagtanggap bilang pay, pero yung sinasabing accountability laging naglalay doon sa head. No? Hindi yun nagtatapos. No? Hindi doon nagtatapos yung sinasabing accountability. Dahil nga kanina nabanggit nating mahiwalay ding pananagutan ang head of agency. Kaya yung paliwanag mga ka-wonder ay kulang. Hindi isasama yung buong legal na framework. Dapat buo para maintindihan. Dahil bakit? Yung batas natin mga ka-wonder, hindi yan quiz B. No, yung tama. Tatanong tama ba? Mali, tama. Dahil mga ka-wonder, isa sa mga naging kapansin-pansin mga ka-wonder sa pagdinig natin, narinig natin, no? Yung nais ni paliwanag ni Heidi Mendoza. Yung kanyang sagot mga ka-wonder, no? Na ngunit, pero mga ka-wonder, hindi naman hinikayat na nasagot lang dyan ay yes or no. Kaya minsan may tanong sa kanila, sa mga witness na answerable with just yes or no. Hindi nila masagot-sagot without putting muna, no? Yung pinaka foundation, bakit nila isasagot yung yes or no. No? At ito nga si Heidi Mendoza bilang auditor, no? Commissioner, no? Eksperto sa mga government accountability, ay mahalaga yung punto niya mga ka-wonder. No? Kasi sa batas, maraming tanong na hindi lang sapat yung sagot na oo at hindi. No? May mga abogadong ganyan, gusto ka i-trap. Just answer yes or no. If you answer yes, patay ka. If no, alanganin ka pa rin. Kaya nga iba, nililay muna yung foundation, bakit ang sagot nila ganun? No? Accountable ba ang disbursing officer? Ang sagot ay yes. No? Pero hindi nga doon natatapos. Pero kung doon natatapos mga ka-wonder ang sagot, maaaring isipin ng publiko, no? Na siya lang ang accountable? Ay, kawawa naman siya. Hindi yun yung buong larawan ng batas na sinasabi natin doon sa presidential decree. Hindi ganun ang sinasabi. Dahil sa legal na usapin mga ka-wonder, mahalaga ang qualification. Dahil dito nakasalalay ang tamang interpretation ng mga provision ng batas. Ikaw kinwalify ka as the head, ikaw ang accountable dyan sa mga supervision, sa pag-monitor ng gastos, iba naman yung kay SDO. Yan po mga ka-wonder. Itong pangalawa mga ka-wonder na pag-uusapan natin kay Alan Cayetano ay sa susunod nating video na pag-uusapan din natin mamaya at maya. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.